Mga kabayan, napakaraming barko pala ang bibilhin ng Philippine Coast Guard. Sa dami nito, kayang-kaya na nila bantayan ang mga katubigan ng Pilipinas. Pero bago natin ipagpatuloy, please like nyo muna ang video at mag-subscribe. Maraming salamat po. Alam ninyo ang Philippine Coast Guard ay bibili ng at least 46 patrol vessels, at hundreds of patrol boats in 5 years. Para sa kanilang fleet modernization program. Sa ngayon kasi ang mga bago at malalaking barko ng Philippine Coast Guard ay galing ng Japan at France. Dahil malapad ang katubigan ng Pilipinas, hindi pa sapat ito para bantayan ang mga teritoryo natin, kailangan pa ng Philippine Coast Guard ng maraming patrol vessels at mga patrol boats. Nagkataon naman na bumisita ang presidente ng South Korea dito sa atin, kaya napag-usapan nila ang tungkol sa modernization program ng Coast Guard natin, at para magkaroon ng pagtutulungan ang dalawang bansa. Nagkapirmahan ang dalawang magkapanig ng Memorandum of Understanding or MOU. Kung saan ang nakapaloob dito ay ang covering maritime cooperation, infrastructure development, energy, at marami pang iba. Ito ay pinirmahan nina Philippine Coast Guard Commandant Admiral Ronnie Hilgavan, at South Korea Coast Guard Commissioner Kim Jong-ok. Pagkatapos ng pirmahan ng Memorandum of Understanding, nag-usap ang dalawang panig sa posibleng pagbili ng barko ng Philippine Coast Guard sa kanila. Kaya ang South Korea ay inoffer nila ang kanilang barko na HDP-2200 at kanilang mga patrol boats. Kung saan ang scale model ng patrol vessel at patrol boats ay nakadisplay noong ASEAN Defense and Security Exhibition sa Manila. Ang proposed or design ng barko ay nakadesign para sa mga banggaan. Ito ay gawa sa bakal at tinibayan ang katawan, para kahit banggain ng Chinese ship ay hindi matitinag. Ang vessel na ito ay katulad sa binili ng Philippine Navy na offshore patrol vessel sa Hyundai Industries, ang kaibahan lang, fully armed ang sa Philippine Navy. Kaya maganda pag ito ang makuha ng Philippine Coast Guard dahil pag nagkagyera pwede ito lagyan ng mga weapons para maging warship. Parang sa Cold War dati sa pagitan ng Russia at US kung saan ang mga Coast Guard vessel nila ay mayroong mga anti-ship missiles. Ang HDP-2200 ay medyo malaki ng kaunti kaysa sa Burp Teresa Magbanua class ng Philippine Coast Guard na galing Japan. Ito ay may bigat na 2,400 tons, may speed na 22 knots at may range na 10,200 kilometers. Habang ang bigat ng Burp Teresa Magbanua class ay 2,260 tons, may speed na 24 knots, at may range na 7,400 kilometers. Mahaba ang range ng HDP-2200 kaya maganda pang patrol. Alam nyo naman pag South Korea ang mag-offer talagang maganda, kaya malamang kukuha ang Pilipinas nito. Pero kung sa patrol boats ng Coast Guard natin, mas maganda kung dito na lang gawin sa atin. May mga pagawaan na tayo dito, sa hundreds na units maraming trabaho ang mabibigyan nito. Tapos malaking tulong din sa ekonomiya natin. Makakamura pa ang gobyerno at malaki pa ang matitipid nila. Kaya abangan na lang natin. Yun lang mga kabayan, maraming salamat sa time ninyo.